Kabayan, katambay, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin itong pahayag po ng Malacanang mga katambay na apektado na raw po ang Pangulong Marcos. Mga kabayan, dito po sa sinasabi pong laganap na fake news daw po na ginagawa po sa kanya at sa kanyang administrasyon mga tambay. May katotohanan po ba ito? Yung pahayag ng palasyo na sila ang apektado sa mga fake news na sinasabi po? Hindi po ba sila ang nagbibigay ng fake news sa Pilipino? Mga kabayan, at sila po yata ang napakaraming dapat sagutin sa taong bayan, lalong-lalo po sa anomalya sa ating kapirahan. Di po ba? Fake news po ba yon mga kababayan? Pakinggan po natin ang palasyo mga tamay. At ang undersecretary po, ang USEC ng PCO mga tamay, na hindi marunong mag-fake news ang USEC. Ito ba mga kababayan? Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Apektado na raw ng mga kumakalat na fake news si Pangulong Bongbong Marcos, kaya ang palasyo pumalagnat may hamon sa mga madalas na nagkakalat ng maling impormasyon. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Trending ngayon ang larawang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos habang kasama ang mga miyembro ng Asian Cultural Council sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang nitong Sabado. Pero ang say ng ilang netizens, edited daw ang First Lady sa litrato. Noong isang linggo pa maugong ang balibalitang wala sa Pilipinas ang First Lady matapos umanong maaresto sa Amerika, bagay na ilang beses ng pinabulaanan ng palasyo. Pero pati ang family picture ng pamilya Marcos na pinost din ng First Lady noong linggo, hindi rin nakaligtas sa mga batikos. Birada rin ng bashers, mukhang phinotoshop din daw si Pangulong Marcos sa picture. Dahil sa dami ng comments na mukhang edited daw, tila napuno na rin ang Malacanang na may hamon sa mga duda sa litrato. Kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited. Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Habang tumitindi ang tensyon sa politika, lalong nagiging talamak ang pagkalat ng fake news. Kaya naman mismo ang palasyo, aminado na apektado na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Hindi to bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Utos daw ng Pangulo sa Presidential Communications Office, labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Gaya na lang ng sinasabi ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook Live na nag-asam daw noon ng posisyon sa gabinete ni dating Pangulong Duterte, si PBBM. Mabuti na lang, hindi talaga tinalaga. Pero talagang alam mo, sabi ng informante ko, yung Liza Araneta, galit na galit. Dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, pasensya na po kayo, pero talagang ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa character. Alam niyang bulok ang Marcos, hindi lang ang senior, kundi pati ang junior. Sagot dito ng palasyo. Fake news? Fake news. Prove it. Nanawagan din si Roque ng people power laban sa administrasyon. Pero giit niya, hindi siya pwedeng kasuhan ng sedisyon dahil dito. Bagay na kinwestiyon din ng Malacanang. Peaceful gathering. For what? For what? Anong purpose? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Nakita niyo po mga tambay, fake news daw. Pero mukhang ang USEC po, ang kauna-unahan po nagsasabi ng fake news mga tambay. Kailangan daw po ang mag-prove ay ang mga Pilipino na nagsasabi po na ang First Lady ay wala po sa Pilipinas, mga kabayan. Ibang klase na mga tambay. Lingkod bayan po kayo. Pangulo po ang asawa ng First Lady, lingkod bayan. Wala bang karapatan ng Pilipino na hanapin ang asawa ng Pangulo? Hindi ba pwede ipakita yan? Kailangan pa, Pilipino pa mag-prove? Hindi ba pwede i-prove ng Malacanang kung nasaan ang First Lady na asawa ng Pangulo? At hiyang-hiya naman po tayo sa USEC na si Claire Castro. Nasabihin niya po
magmula raw po na mag-umpisa ang fake news. Nung mag-umpisa raw po ang fake news, ayon po sa secretary po ni si Yusek, ay mula raw po, mga kababayan, nung hindi na raw po irespeto at talagang ang kumalas na at pati pagrespeto raw po sa mga Marcos ay nawala na. Tinanggal na raw po ng Vice President, mga kababayan. Ang Vice President pa nagsimula mga tambay. Ang Vice President ang nagsimula kung bakit nag-umpisa rin ang fake news, mga kababayan. Lalo-lalo nung hindi na raw inirespeto at talagang kumalas na sa Pangulong Marcos. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun, mga kababayan? Tayo po ba kakahapon lang tayo pinanganak? Tayo po ba mga bulag, pipi at bingi? Hindi natin nakikita ang ginagawa ng Malacanang, mga kababayan. Sa tingin nyo, yung ginagawa ng palasyo ngayon, pagpapabagsak, demolition job sa mga Duterte, ang pamilya Duterte pa ngayon ang fake news. Nakita nyo po, magmula sa institusyon ng Kamara, kung pabagsakin ng Vice President, tamnan ng issue. Saan po ba nagsimula? Di ba tinamnan nila ng issue ng confidential fund? Di po ba? Tinamnan nila na napakaraming issue sa DepEd. Di po ba? Sino po ba unang nagpapabagsak? At talagang ang VP Sara ay tanggalin mo na sa administrasyon. Sino po ba? Sino po ba nag-umpisa? Di po ba sila? Sobrang ganid sa kapangyarihan yata. Sobrang ganid yata sa power. Lalong-lalo sa pera yata ng bayan di umano. Di ba? Mga kabayan, fake news po ba yon? Napabagsakin mo ang mga Duterte? Katunayan, meron ng ebidensya ang Pilipino. Kung talagang pinababagsak mo ang mga Duterte dahil may ebidensya ng mga Pilipino. Ano ebidensya? Hindi mo nilitis sa Pilipinas. Ipinamigay mo. Kinidnap mo pa. Ayon po yan sa mga eksperto. Kinidnap mo pa ang dating Pangulong Duterte para lang sa pamumulitika. Demolition job yata. Pati po ang ating soberenya ay pinahiya mo. Binastos mo. Hinudas mo ang ating soberenya at binastos mo ang ating judicial system sa ating bansa. Fake news po ba yan? Hindi po ba pagpapabagsak yan? Tapos sasabihin nyo, may nagkaso. Sino nagkaso? Bakit? Wala ba tayong judicial? Wala ba tayong korte sa Pilipinas? Para kidnapin mo ang dating Pangulong Duterte at itapon mo parang hayop sa ibang bansa, sa mga banyaga. Sige nga. Fake news. Fake news po ba yan? Mukhang kayo po nagpapakalat ng fake news, mga tambay. Mukhang kayo. Mukhang pati ang litratong mga Pinos ay mukhang sumasablay din po yata. Dahil meron tayong mga kababayan na nasa Estados Unidos. At meron din yatang isang artista na nag-post na yung petsa na sinabi mo, attorney, Yusek Claire, na dumating nung March 10 ang Pangulo at may oras pa na 5 a.m. o 5 something a.m. Samantalang yung artista yata, nag-post yata ng 9. March 9, nakasama yata niya. Yan na hindi pa naman confirm. Umuugong-ugong pa lang yan, mga tambay. Napag-uusapan po sa social media yan. At yung mga edited daw, talagang nakita na po ng mga Pilipino at lalo-lalo nung mahuhusay mag-edit na talagang may something wrong doon sa picture. Di ba? Dahil mataas yung tenga. Tapos ngayon, nakita na naman yung litrato ng Pangulong Marcos, yung family picture, edited na naman daw, mga kabayan. Yan ang hirap sa Malacanang eh. Napakahirap po kasi nalang paniwalaan dahil technology na po ang ating bansa eh. Technology na. Mahirap po nang paniwalaan na dadaling ka lang sa litrato. Ang mga dinadala lang sa litrato, yung mga pinagpahinga na. Yung hindi mo na makikita kailanman. Yung mga mahal natin sa buhay na pinagpahinga na. Litrato na lang ang pwede natin ipakita sa ating mga kakilala, sa ating kamag-anak. Kung ikaw naman ay lingkod bayan,
litrato na lang ang pwede mo ipakita sa publiko kung ang tao o kapamilya o asawa ng isang politiko ay pinagpahinga. Hindi mo na pwede ipakita ng siya ay buhay. Di ba? Bakit po ang nangyayari sa Malacanang ngayon? Nagtataka lang po tayo. Buhay pa naman po ang First Lady. Bakit po ang laging ipinapakita sa publiko ay litrato? Buhay pa naman po. Hindi pa pwede ipakita sa publiko na buhay, nagsasalita. Nagsasalita sa publiko ng live, katulad ng ginagawa ng isang Yusek, Claire Castro, araw-araw, oras-oras, bumabati ko sa mga Duterte. Kinikriticize ang mga Duterte. Halos araw-araw may patama sa mga Duterte ang Yusek. Di ba? Hindi na po bago, ligid sa atin. Araw-araw laging may patama sa mga Duterte. Bakit ang First Lady? Big litrato lang ang ibinibigay, ipinakikita sa publiko. Samantalang isang Yusek, nakikita natin madalas ang pagmumuka, nagsasalita. Bakit ang First Lady, hindi man lang natin makita nagsasalita? Katulad ng isang Yusek na araw-araw mo nakikita pagmumuka, oras-oras. Di ba? Yun yung logic Pag ginamitan mo logic, lingkod bayan ng asawa. Isinusuka na nga ng mga Pilipino. Di umano dahil sa mga pinagagawang katradoran. Hindi naman fake news yan. Talaga naman traitor daw. Dahil meron judicial system, hindi mo man lang dinaan o kinasuhan man lang. Hindi mo man lang pinagpaalam at walang approval ng ating judicial system. Kinidnap mo. Sa pilitan mo isinakay sa eroplano. At talagang nagmamadali kayo. Hindi po ba? At wala pong red notice yan. Wala. Pati po ang Interpol ay wala po talaga. Mga kababayan, ganyan po katindi ang ginawa riyan. Hindi po fake news yan. Pinag-usapan po sa Senado rin yan. Walang red notice ang Pangulong Duterte. Sa pilitan. Hindi fake news yan. Fake news po ba yan? Baka ang maraming fake news po ang pamahalaan, lalong-lalo yung nangyari po sa Kiki Buloy. Kauna-unahan nag-fake news po Pangulo ron. Wala raw dalang mga baril ang mga kapulisan. Pero nung makita po sa media, sa social media, punong-puno po ng armas, mga tambay. Kompleto. Hindi po ba fake news yun? At ang Yusek, hindi po ba nagpapakalat ng fake news? Nasabihin yan na hindi nakatulong ang mga Duterte sa mga Marcos lalo sa pagbalik. Sa pagbalik ng kapangyarihan ng Marcos sa Malacanang. Hindi po ba nakatulong? Hindi po ba fake news yun? Hindi po ba nakatulong ang Vice President sa kanila? Mananalo ba sila kung walang Vice President na Sara Duterte? At kung wala po bang Rodrigo Duterte, maipapalibing ba ang tatay nila? Kung walang Rodrigo Duterte. Sige nga. Yung pagpapalibing lang sa kanilang ama na may approval ng isang pangulo ng bansa na Rodrigo Duterte ay napakalaking tulong po nagawa yun. Kung hindi man nakatulong sa pangangampanya ang dating Pangulong Duterte, pero nahando naman yung napakalaking tulong naman ni BP Sara sa kanila dahil sinamahan sila. Nag-unit team. Kaya nga lang, kauumpisa pa lang ng 2022, gusto nang pabagsakin ng Vice President. Tinamna na ng mga issue at yan, hindi tinitigilan, talagang pilit pinababagsak ng Kongreso ang Vice President. Dahil nga hindi sila namumulitika, hindi sila fake news, sila ang naaapi, sila ang apektado. Apektado sila sa fake news, mga kababayan. Mga katambay. Sila po ang pamahalaan ngayon. Apektado. Kaya nga sila yung nagtatapo ng Pilipino sa banyaga Dahil sila yung apektado. Malilinis sila. Kaya nga tinapon si dating Pangulong Duterte dahil sa sobrang linis ng pamahalaan natin ngayon. Kaya nga sinasabi rin ni dating executive, Yusek, secretary po, na si Harry Roque. Naging Yusek po yan di ba? PCO.
si Harry Roque. Ito, may katotohanan po yun. Dahil sino po ba ang Pangulo noong panahon ng Pangulong Duterte? Di po ba siya at siya rin ang sekretary? May katotohanan po yun. Na talagang, naghangad na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Pero matalino ang dating Pangulong Duterte, naramdaman niya yun. Kasi ngayon, nakikita po natin kung paano po magpatakbo ng gobyerno ngayon ang Pangulong Marcos. Di po ba? May katotohanan po. May katotohanan, mga kabayan, na ang pagpapatakbo ng Pangulong Marcos ay hindi po nagustuhan ng mga Pilipino. Lalo-lalo po yung sinasabi po ng Attorney Roque, agriculture pa. Sa agriculture pa, mga tambay. Sa DA, Department of Agriculture. Doon pa gustong manungkulan. Napakatalino po ng Pangulong Duterte. Naramdaman niya na may something wrong. May something wrong po sa Pangulong Marcos na hindi po nakita. Walang nakita ang dating Pangulong Duterte na ito'y maglilingkod ng maayos at may kakayahang maglingkod. Dahil ngayon nakita naman po natin ano pong klaseng paglilingkod na binigay sa atin ng 3 taon. Isang damukal na pangako. Pangako, promises. Ano po ang nangyari sa mga pangako? Pinalitan po ng isang damukal na pamumulitika pagpapabagsak sa mga Duterte. At isang damukal na issue ng korupsyon. Yan po ang kanyang ipinalit sa kanyang mga pangako sa taong bayan na gagawin. Lalong-lalo po sa pagkain na yan po ang ini-issue kay Harry Roque. At yan ang sinabi ni Atty. Harry Roque. May katotohanan po ba? Meron. Ngayon siya'y Pangulo na. Pero ang magsasaka na gusto niyang hawakan nung sinasabi ni Atty. Roque na gusto niya maglingkod nung panahon ni Pangulong Duterte. Siya na nga ngayon, Siya na ngayon ay presidente. Hinawakan niya yan pagpasok pa lang po ng kanyang termino. Pagpasok pa lang po ng taon na siya'y Pangulo. Hinawakan niya ang Department of Agriculture. Ano po nangyari? Walang nangyari. Mataas pa rin ang bilihin at lalong-lalo ang presyo ng bigas. Di ba? Di lalabas niyan, hindi fake news. May katotohanan na sinasabi ni Harry Roque. Katunayan, ito po. Ito po ang sitwasyon ng magsasaka ngayon. Siya na ngayon ang presidente. Ano po ang sinisigaw ng magsasaka ngayon? Kung sinasabi pong fake news si Harry Roque. Pakinggan po natin ang balita. Kung ano naman ang sinisigaw ng mga magsasaka. Nananawagan naman. Umpisahan po natin. Sasaka sa gobyerno na pataasin ang presyo ng palay. Kasunod ng mga ulat na ilan sa kanila nagpapakamatay dahil sa pagkalugi. Pero ayon sa Department of Agriculture, fake news daw yan. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Patuloy na umaalma ang mga magsasaka sa mababang farm gate price ng palay na nagiging dahilan ng kanilang pagkalugi. Ayan po, ang dumadaing kami dahil sa presyo ng palay ngayon sa ngayon. Lugi ang mga kasamaan, hindi makakabayad ng utang dahil sa nangyari ngayong harvest time. Kaya naman nung Sabado, nagkaisaan na sa 200 magsasaka sa Gimba, Nueva Ecija para magmarcha at isigaw ang kanilang mga hinaing. Anila, may ilan na sa kanilang nagpakamatay dahil sa hirap ng buhay. Sunod-sunod na mga magsasaka nagpapakamatay, isa lang ibig sabihin nun yung ibang mga magsasaka nawawalan na ng pag-asa. Sinubukan silang harangin ng mga pulis dahil wala raw silang permit para mag-rally sa lugar. Kaya nga po kami nagtipon-tipon dito para marinig kami ng gobyerno para magkaroon naman kami ng pag-asa. Kaya lang, yung mayor, kinancel yung permit dahil manggugulo daw kami dito. Sa huli, wala na ring nagawa ang mga otoridad at hinayaan na lang ang mga magsasaka. Ang decision po ng LGU. So, ang pagkakalong ko po, sa nabasa ko po rin sa letter na pinadala po doon, na notice kagabi doon sa organizer for security reasons na hindi ko na po ma-specify. Hiling ng mga magsasaka na pumunta rito sa rally ang magkaroon ng standard na presyo ng 20 hanggang 25 pesos per kilo ng palay at itigil rin ang importation ng bigas habang nagaganap pa ang kanilang pag-aani para naman daw kumita ang mga magsasaka.
kung hindi raw maibibigay ng Department of Agriculture ang hiling nilang presyo ng palay. Sana raw ay itigil muna ang importasyon ng bigas para ma-adjust ng traders ang presyo. Yun nga lang, hindi raw pinapansin ng ahensya ang kanilang mga hinaing. Sa isang forum, sinabi ng DA na fake news umano ang mga ulat tungkol sa pagpapakamatay ng ilang magsasaka. Nakipag-ugnayan na ang DA sa NBI, sa ating kapulisan para imbestiga mabuti. Dahil nga... Yan mga tambay. Yan, lagi naman po sinasabi na fake news. Pagka hindi po pumapabor sa Malacanang ang issue, lalong-lalo yan magsasaka. Dahil nga po nakita po natin, mas pinoprotektahan po ng pamahalaan ang mga traders, ang mga negosyante, kaysa po sa magsasaka. Tama po ang magsasaka, di po ba? Kung kailan po harvesting, saka po sila nag-aangkat ng bigas ang mga kartel. Di ba? Patay na patay po ang magsasaka. Pero yan po ang pangunahing gustong mangyari ng Pangulong Marcos, di ba? 20 pesos na kilo ng bigas, pangako. Pero ano po nangyari? Pati po ang mga magsasaka, mga tambay, ay nababaon po sa sobrang utang. Nagkakautang-utang po sila, pero pag panahon po ng harvesting, mga tambay, bagsak presyo po ang ginagawa nila. Mga kababayan, talaga ang magsasaka ay pinapatay na ng husto. Fake news po ba yan, mga kababayan? Fake news? Sino po ba ang nanunungkulan ngayon? Ang pamilya Duterte po ba? O sila? Nangyari po ba yan sa dating Pangulong Duterte na may nagpapakamatay na magsasaka dahil sa pagtugon ng Department of Agriculture? Ganyan po ba tumugon ang Department of Agriculture noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Sige nga. Ikumpara mo ngayon, mga kababayan. Ganyan po ba? Laganap po ba ang mga smuggler noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Isang damukal po ba ang kumukontrol ng presyo ng bigas at smuggler? Napakarami smuggler. Di po ba? Tinutukan ni dating Pangulong Duterte ang mga smuggler. Fake news po ba yan? Kaya po may katotohanan yung sinasabi ni Harry Roque, ni Atty. Roque. Hindi po fake news yun, mga kabayan. Dahil ngayon mismo, sa panahon niya, siya na presidente, ang mga magsasaka, walang nakitang ginhawa. Ang guminhawa lang po sa bansa natin ay puro negosyante, mga kartel, negosyante ng mga bigas, palay, mayayaman, mga oligarko. Ang mga magsasaka, unti-unting pinapatay, binabaon sa utang. Fake news po ba yan? Ang sagot lang ng pamahalaan, fake news. Ganyan din po ang sagot ng USEC. Fake news. Mga litrato, pinakikita, pagka kinwestiyon mo, fake news. Fake news. Ba, ang tanong ni Kamanong, patay na ba ang First Lady? Litrato lang ang kaya mo ipakita sa publiko. Buhay pa yan. Buhay pa, interviewin mo. Interviewin mo, buhay na buhay. Di ba? Ang namatay, yung si Tantoco, yun daw ang namatay, hindi ang First Lady. Bakit litrato lang ay pinapakita ng Malacanang? Di ba? Samantalang kayo, lagi kayong nakikita sa video, sa TV, sa social media. Samantalang First Lady, hanggang litrato na lang. Ay, nako, mukhang meron kasi kayong tinatago yata. May itinatago yata ang Malacanang, mga kababayan. Wala naman pong sikreto na hindi nabubunyag. Katulad nung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, di ba? Yung sikreto nilang pagkidnap ay lumabas po. Lumabas po ang baho nila sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Pagkidnap, mga tamay. Mismong gobyerno ang kumidnap. Yan po, yan. Marami po nagpatotoo niyan. Mga abogado at mismo ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, yun ang sinabi niya. Kinidnap siya. Walang proseso ng batas ng Pilipinas. Hindi nagdaan sa judicial ng Pangulo, ang dating Pangulo. Kaya po mga kabayan, yung sinasabi nila na ang pamilya Duterte ay nagsimula ng fake news, lalong-lalo na yung itakwil ng Vice President ng pamilya Marcos, katarantaduhan po yun, kagaguhan po yun. Nagpapakabobo lang po sila, mga kababayan. Ang katotohanan, sila po nung mabalik sa kapangyarihan
Ano sabi ng Vice President, mga tambay? Ayaw na nilang mawala sa kanila. Kapangyarihan. Pera. At may bonus pa raw, droga. Ayon sa Vice President. At ano ang issue nila na pilit pinagtatakpan? Ginawa nilang pantakip ang dating Pangulong Duterte? 3 taong corruption daw ayon sa Vice President. At pagka tinanong naman natin ng dating Pangulong Duterte, 3 taong pag-iistapa sa pera ng bayan. Pinagtatakpan po yata nila. At ang pinakamalaki, ang institusyon po ng Kamara at Senado. Grabe daw po yan. Pera ng taong bayan. Dinodoktor. Binablangko. Tapos biglang magkakanumero ng 241 billion daw. Ang mga hudas yata, mga tambay. Ang mga buhaya yata sa pera ng bayan. Yan po ang ginawang trabaho. At kontrolado daw ng 2 tao si Saldico nung panahon ni BP Sara. Totoo po yun. Mismong Vice President, dokumentado, may hawak po siya mga ebidensya. Kaya nga po hindi nila maimbestigahan ng Vice President. Nakita niyo po ba pinatawag sa Kamara at Senado yan? Para imbestigahan ng hawak na ebidensya ng Vice President, yung sinabi niya, yung ginawa sa kanyang departamento nung siya po yung DepEd Secretary, nilagyan ng billion of money yung kanyang budget, yung kanyang proposal o proposed budget ng 2023-2024 ng 2 tao, ng speaker at Saldico noong mga panahon na yon. Totoo po yun. Pati ang First Lady, totoo po yun. May anomalya na kumukolekta at gumagawa raw ng pera. Hindi naman daw halal ng bayan. Sinabi ng Vice President yun. Totoo yun. Hindi fake news yun. Kaya po, kailangan nilang pagtakpan yun. Pagtakpan ng gobyerno, mga tambay. Pagtakpan ni Atty. Claire Castro lahat. At kailangan nilang dalin ang issue sa mga Duterte. Kaya lang ang mga Duterte, hindi naman po bobo tanga yan. Hindi po gago at bobot mga tanga mga Duterte. Mga abogado yan. At wala pong tinatago yan. 6 na taon nagtrabaho yan ang dating Pangulong Duterte. Walang issue yan ng isang damukal na korupsyon katulad nila. Mga kabayan, ang nakita sa mga Duterte, trabaho, gawa, proyekto. Ano po nakita natin sa administrasyon po ngayon? Korupsyon daw. Droga daw. Isang damukal na adik na naman. Isang damukal na issue ng korupsyon. At isang damukal na pamumulitika ang nakita ng taong bayan. At laganap na krimen. Nagbabalikan na naman ng CPP and PNDF. Mga kababayan, yan ang nakita natin sa loob ng 3 taon. At nagsama-sama silang lahat. Wala na pong oposisyon ngayon. Nagsama-sama na po lahat sila. Pati po yata malalaking mainstream media. At lalong-lalo ang mga nababayaran daw sa social media. Nagsama-sama na sila. Pati lahat, pula, puti, lahat. Pink, liberal, dilaw, CPP and PNDF, Makabayan Black. Nagsama-sama na daw mga tambay at mga oligarko. Kaya po, ang kinalabasan, ang suma total, bagsak ang Pilipinas. Walang investor na pumapasok. Mga kabayan, bagsak ang ekonomiya. Mataas na bilihin, mataas na bayarin. Dahil ang ginawa sa atin, nakita naman po ninyo. Hindi naman po tayo bulag, pipi at bingi. Dadalhin lang po tayo. Puro fake news. Fake news. Fake news ang sagot po sa ginagawa po sa ating bansa, sa kahirapan dinadanas ng mga Pilipino na walang pagtugon sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Ang sasabihin lang ng gobyerno sa atin araw-araw, fake news. Fake news. Fake news. Walang nagpapakamatay na magsasaka. Walang naghihirap na magsasaka. Fake news. Magaling po ang ating gobyerno. Fake news. Bago po tayo magtapos mga tambay, shoutout po muna natin. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong.
Gina Ray, solid ng DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut, 4531, Jasmine Channel. Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarit ng Amsterdam, Holland. Shona Banks, 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, USA, Florida. Grace Obet, California, USA. Michelle Del Valle, New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta 9828, Korea. Lopez Ibina, Saitama, Japan. Librado Reyes 8529, California, USA. Danilo Basan Jr., Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom 29. Narciso Esteban, Reynaldo Pexon. June De Jesus 1221, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshin 85, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, at Dennis Velasco 8467. Maraming salamat po mga kababayan. At shoutout po sa inyong lahat. At thank you po sa mga biyaya. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po tayo palagi mga tambay. At talagang napakahirap po ng sitwasyon po natin. Ingat po. At shoutout din po sa mga Pilipino po nating kababayan sa buong mundo. Kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po sa inyo. Ingatan nawa po. Mag-iingat po kayo. At ingatan po kayo mga kababayan. Maraming salamat po. Lalo po sa gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Paalam po sa muli. Ingatan nawa. Bye-bye.